Good day everyone! Dumako naman po tayo sa 1455, ang Movable Printing Press. Ito yung makina na ginagamit para mag-imprinta ng mga libro ng mas mabilis. Imbis na iukit ang buong pahina, gumamit sila ng mga letra na pwedeng ilipat-lipat, parang mga selyo o stamp, pero bawat letra ay hiwalay. Dahil dito, madali nang kopyahin ang mga libro at dokumento. Mas marami ng tao ang nakakabasa at natututo. Kaya mas mabilis kumalat ang impormasyon at kaalaman. Ito ang simula ng mass media. Next naman is 1755. Si Samuel Johnson ay may pinablish na libro. Ito ay isang malaking libro na may listahan ng mga salitang Ingles kasama ang tamang spelling at kahulugan nito. Sinulat niya ito sa loob ng 8 na taon. Ito ang naging basihan ng tamang paggamit ng wikang Ingles. Parang naging standard siya ng lahat ng gustong matuto at gumamit ng salitang Ingles. 1802, dalawang mahalagang bagay. Ang Library of Congress, ito ang pinamalaking library sa Estados Unidos at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Hindi lang siya ang bakan ng libro kundi research center din para sa gobyerno nila. Dito nakaimbak ang napakaraming kaalaman at dokumento. Kung may kailangan kang impormasyon, malaki ang chance na makita mo rito. And next is carbon arc lamp. Ito ay isang uri ng ilaw na sobrang liwanag. Gumamit ito ng 2 carbon rods nang naglalabas ng kuryente para magliyab at magbigay ng matinding ilaw. Ginagamit ito noon sa mga sinehan para sa projector at sa mga library para mas maliwanag ang pagbabasa o paghahanap ng impormasyon. 1824. Ang persistence of vision. Ito ay isang konsepto kung paano nakikita ng mata at utak natin ang mga bagay. Kapag mabilis na pinakita ang magkakasunod na imahe, parang nakikita natin na gumagalaw ito. Ito ang foundation o pinagmulan ng mga pelikula at animation. Dahil dito nagkaroon tayo ng motion pictures o moving image. 1830s. First design of digital computer. Dito nagsimula ang ideya ng bagong computer. Si Charles Babbage ang tinaguri ang ama ng computer, ang nag-imbento ng analytical engine. Hindi siya katulad ng computer ngayon, pero ito ang blueprint. Si Augusta Lady Byron naman ang kinomisyon na gumawa ng unang computer program para dito. Sila ang naglatag ng pundasyon para sa mga computer na ginagamit natin ngayon. Next naman ay telegraph at Morse code ni Samuel Morse. Ito ang sistema para magpadala ng mga mensahe sa malalayong lugar gamit ang kuryente sa mga wire. Ang Morse code naman ay alpabeto na ginagamit nila, mga tuldok at gitling sa bawat letra. Sobrang bilis nitong nagpabago ng komunikasyon. Instead na magpadala sa mga sulat na aabutin ng araw o linggo, minuto na lang ang kailangan. Ginamit din ito sa World War I. First public shown taking pictures. Ito naman ang simula ng mga pelikula na may tunog at musika. Noong una, mga silent films pa lang, walang boses, dahil dito mas naging buhay at masaya ang panonood ng pelikula. 1939. Nagsimula na ang regular na pagbo-broadcast ng telebisyon sa Amerika. Imagine mo, dati radyo lang ang meron, tapos biglang may TV na. Ito ang simula ng panibagong paraan ng pagkuha ng impormasyon at entertainment. Nakita ng mga tao ang mundo sa screen nila. Si President Roosevelt pa mismo ang nagbukas ng New York World's Fair at nakita ito ng mga tao sa TV. 1940s. Information Science. Ito yung pag-aaral kung paano in-store, pinoproseso at pinoprotect ang impormasyon. Parang pinagsamang computer science, psychology at iba pang fields. Sa panahon ngayon na sobrang daming impormasyon, kailangan natin ng paraan para ma-organize, maintindihan ito. Dito pumapasok ang information science. 1945. Hypertext. Si Vannevar Bush, isang scientist, nag-imagine ng isang device na tinatawag niyang Memex. Ito yung parang prototype ng internet ngayon. Sa Memex, pwede kang mag-store ng books, records, at communication. Tapos pwede mo silang i-link sa isa't isa. Ito ang nagbigay daan sa konsepto ng hypertext. Yung mga links na pinipindot natin sa internet para makapunta sa ibang page.
1946, ang ENIAC computer. Ito yung isa sa mga unang electronic computers. Sobrang laki niya, halos kasing laki siya ng isang kwarto. Ito ang nagpapakita na posible palang gumawa ng computer na kayang mag-solve ng computer problems. Ginawa siya during World War II. 1948, Information Theory. Ito yung pag-aaral kung paano tinitiyak na tama at accurate ang impormasyong pinapadala at natatanggap. Ito ang naging basehan ng mga maraming teknolohiya ngayon tulad ng mobile phones at internet. 1984, Apple Macintosh. Ito yung isa sa mga unang computer na may Graphical User Interface, GUI. Ibig sabihin, hindi na kailangang mag-type ng commands, kundi pwede mo nang gamitin ang mouse para mag-click sa mga icons. Dahil dito, mas naging user-friendly ang computer. Hindi na lang siya para sa mga scientists at engineers, kundi para sa lahat na. Information age. Ito yung panahon kung saan halos lahat ng gawain natin ay konektado na sa teknolohiya. Isipin mo lang, mula sa paggising mo ng umaga, gamit ang cellphone mo, hanggang sa pagtulog mo, gamit mo pa rin. Panay ang gamit ng mga internet at iba pang gadgets. Paano ba tayo binago ng information age? Mas mabilis ang gawain. Dati kapag may assignment ka, pupunta ka sa library at maghahanap ng libro. Ngayon, isearch mo lang sa Google, andyan na agad ang sagot. Mas madaling makipag-usap. Dati, kailangan mo pang sumulat ng liham para makausap ang mga kaanak mo sa ibang bansa. Ngayon, video call na lang para makapag-usap na kayo. Mas maraming oportunidad. Dahil dito sa internet, pwede ka nang mag-aral online, magtrabaho sa bahay, o magbenta ng produkto sa mundo. Pero, meron din disadvantage yan. Hindi laging tama ang impormasyon. Sa internet, kahit sino pwede mag-post ng kahit ano, kaya dapat maging maingat tayo sa kung ano ang paniniwalaan natin. Problem sa privacy. Dahil sa social media at sa iba pang online platforms, mas marami nang nakuha ang personal information natin. Kaya dapat maging responsible tayo sa paggamit ng internet. Ethical issues. May mga taong tanong din tungkol sa kung ano ang tama at mali sa paggamit ng teknolohiya. Halimbawa, tama bang kopyahin mo ang gawa ng iba? Tama bang magkalat ka ng fake news? Ang information age ay maganda at may masamang epekto sa atin. Dapat gamitin natin ang teknolohiya sa paraang nakakatulong sa atin at sa iba. At dapat maging aware tayo sa mga panganib nito. Parang sa isang superhero sa movie lang. May power ka pero dapat gamitin mo ito ng responsable.